Sa kasalukuyan, si Pi Network or Picoin ay nananatili sa presyong 0.385 na malayo po sa kanyang pinakamataas na presyo na $3 na kanyang nakamit nitong nakalipas na buwan ng February. Marami po ang nawalan ng gana dahil sa pagbaba ng hype at volume nito. Ngunit sa kabilang banda, may mga technical na palatandaan or signals na nagsasabing malapit na po siyang maghanda para sa isang malakas na breakout. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ni Picoin. Si Picoin ay tila natulog sa market nitong mga nakaraang buwan dahil siya ay naipit sa parehong price range. Bumagsak po siya ng higit 85% mula sa kanyang all-time high na $3 at hindi po siya nakisabay sa mga bull runs na nangyari nitong nakalipas na buwan ng April at nitong mismong buwan na ito. Kapansin-pansin na halos wala po siyang galaw at nananatili lamang sa ilalim ng presyong 0.40. Dahil hindi po nakisabay itong si Picoin sa nakarang mga bull runs, maraming traders ang nawalan ng interest. Ito ang nagdulot ng pagbaba ng kanyang daily trading volume. Kung magpapatuloy ito, maaaring manatiling mahina ang demand dahil may malinaw na signal ng isang pagbabago. Ano naman po ang nakikita sa kanyang chart pattern? Sa daily chart, yan, meron po silang ibinahaging daily chart pattern dito. Yan, makikita po natin dito sa chart na malinaw na itong si Picoin ay nakabuo ng isang falling wedge pattern. Yan po yung binubuo ng dalawang kulay itim na linya. Ang upper side ng wedge ay kumokonekta sa pinakamataas na swings mula pa noong May 21, habang ang lower side naman ay nakadikit sa pinakamababang swings simula June 13. Karaniwang nangyayari ang breakout kapag nagsasara or nagtatagpo or nagkakasalubong ang dalawang linya na ito. At yan ay halos malapit na pong mangyari ngayon. Yan, kitang-kita naman natin dito sa chart na ipit na. Yan ang ginagalawan ng market price or yung ating candlestick. Ngayon, ang positibong impact po nito ay ang falling wedge ay isa po itong bullish pattern. Kapag nagkaroon ng breakout pataas, malaki po ang posibilidad na tumaas ang presyo ni Picoin. Ang susunod na target po ay nakaabang sa presyong $1 na katumbas po ng 165% growth mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Kung mangyari ito, siguradong magbabalik ang atensyon ng market dito kay Pi Network. Yan, dito naman po tayo sa sunod na katanungan kung ano naman po ang sinasabi ng Wyckoff Theory. Ayon naman po sa Wyckoff Theory ay dumadaan ang isang asset sa apat na yugto or 4 phases. Una ay ang accumulation, pangalawa ay ang markup, pangatlo, distribution at ang pang-apat ay ang markdown. Ang kasalukuyang sitwasyon po ni Picoin ay nasa tinatawag pong accumulation phase. Makikita ito sa sideways movement. Ayan, sa kanyang sideways movement, mababang volatility nito at ang pagbaba ng kanyang trading volume. Ang kagandahan po rito ay kung tunay na nasa accumulation stage itong si Picoin, ang susunod na phase or yugto ay ang tinatawag po na markup phase kung saan ay inaasahan ang mabilis at malakas na pagtaas ng presyo. Kapag pumasok na po sa phase na ito, maraming traders at investors ang muling papasok para makasabay sa rally. Ano naman po ang ipinapakita ng volatility indicators? Kapansin-pansin po na bumaba ang average true range. Yan, o yung ATH. Kitang-kita po natin dito. Yung indicator na yan ay yan po yung nandito sa ibabang bahagi ng chart na nakikita natin dito.
Yan ang average true range. At kapansin-pansin na bumaba ito. Isa po ito sa mga ginagamit na metrics ng volatility, yan, or sukatan para masukat yung volatility. Yan, bukod dito ang mga linya ng Bollinger Bands. Yan, dito naman po yan. Makikita natin sa chart mismo ng ating mga candlesticks. Yan, mayroon po tayong nakikitang tatlong kulay linya dyan. Yung kulay red, kulay blue, at saka kulay green. Yan po ang mga linya ng mga Bollinger Bands. At mapapansin natin dito na halos ang mga ito ay nagtatagpo or nagiging malapit na sa bawat isa. Kapag ganito po ang sitwasyon, madalas itong sinyalis na may paparating na isang malakas na galaw ng presyo. Yan, ang magandang aasahan po natin dito ay ang pagbaba ng volatility ay kadalasang nauuwi sa isang biglaang paggalaw. Kapag nangyari po ang breakout, posibleng tumaas ng mabilis ang presyo ni Picoin at mabilis ding dumami ang kanyang trading volume. Ngayon ay ano naman ang maaring maging catalyst ng biglaang pagtaas? Ayan, dito naman po tayo sa catalyst. Isa po sa pinakamalakas na dahilan para muling sumabog ang presyo ni Picoin ay kung siya ay mailista sa malalaking exchanges gaya po ni Binance or Upbit. Sa nakaraan ay marami pong cryptocurrencies ang biglang umakyat kung saan ang presyo pagkatapos mailista sa ganitong klase ng tier 1 exchanges ay ayan, possible po talaga na sasabog ang presyo nito. Kasi kung pag sinabi nating catalyst, yan, isang catalyst ang dahilan na makakaapekto sa market ng isang asset ay talagang magdudulot yan ng isang napakatinding pagsabog. Bukod pa dito ay maaaring magsilbing catalyst ang malalaking partnerships o ang posibilidad ng token burn. Kapag may announcement na ganito, mas lumalakas po ang tiwala ng market at mas dumadami ang bumibili. Ang kagandahan dito ay kapag nagkaroon po talaga ng listing kay Binance, lalong-lalo na kay Binance, at syempre maging kay Upbit, pwede pong tumaas agad ang presyo ni Picoin ng mabilis at lalampasan niya ang presyong $1. Kung sakaling mag-announce rin ng token burn, may mas lalaki po ang demand dahil bababa ang total supply ng coin. Yan. Kaya yan po ang dalawang possible catalyst na maaari po nating asahan dito. Listing at saka isang matinding token burn. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang risk kung hindi po mag-materialize ang breakout? Ayan, or mananatiling or kung magkakaroon ito ng failed breakout. Mahalaga pong tandaan natin na kahit bullish po ang technical setup, may posibilidad pa rin po na bumagsak ang presyo. Kung bababa po si Picoin sa ilalim ng 0.3167 ay mawawala ang validity ng bullish forecast na ito. Sa ganitong sitwasyon ay maaaring lalo pang mawalan ng kumpiyansa ang mga investors at tuluyang magtagal ang sideways movement. Kaya ang pagbaba po sa ilalim ng wedge ay magbubunga yan ng panic selling. Kapag nangyari ito, mas lalo pang bababa ang presyo ni Picoin at posibleng bumalik sa mas mababang levels or mas mababang mga presyo. At bilang panghuli, ang aking pananaw naman po rito ay kahit na halos wala ng galaw si Picoin nitong mga nakaraang buwan, malinaw po na ang kanyang chart ay nagpapakita ng isang potensyal na breakout. Ang formation po ng falling wedge, pagbaba ng kanyang volatility at pagiging nasa accumulation phase ay mga positibong sinyalis po yan. Ang target na $1 ay realistic kung magkakaroon po ng sapat na demand at kung lalabas ang mga malalaking catalyst gaya ng exchange listing or partnership. Kaya para sa akin, si Picoin po ay nasa isang critical na yugto. Kung kaya po niyang makalusot sa kanyang kasalukuyang pattern, malaki po ang posibilidad na makabalik siya sa spotlight ng crypto market. Ngunit kung hindi, baka manatili muna siyang stagnant at magpatuloy ang pagkawala ng interest ng market.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.